Magandang gabi ulit sa atin lahat. At syempre ngayong araw babiyahe ulit tayo kay Angkas. Dahil almost 2 months na hindi tayo nakabiyahe dito kay Angkas, no? So ngayon na lang uli. Time check 8:26 ng gabi. At lagi naman kasing gabi tayo bumabiyahe, di ba? So ngayon makakabiyahe ulit tayo. At tignan natin kung makakarami pa tayo o okay pa ba talaga si Angkas. At syempre samahan nyo ako sa gabi na to. At yun, it's nice to be back para makapag-biyahe uli ng MC Taxi dito para kay Angkas. Okay, samahan nyo lang ako guys at update ko kayo sa mga mangyayari ngayong gabi. At di sa kalayuan guys, meron na tayong unang pasahero from Village Iskainta to Cubao. Yan, 171 pala ang total fare niya dyan guys. Cubao po ma'am, no? Apo ko. Ito po. Shower ka po. Meron pa basaran ng hair ko. Ang susunod. Ito po. Sige po, wait lang po. Dahil daan ko yan. Sige po. Ah? Oo naman. Okay guys, bali pangalawang booking na natin dito. Hindi natin na-videoan yung unang booking natin, yung drop off, kasi nagmamadali si ma'am. At ito yung pangalawang ano natin. Hintayin lang natin. Okay, dito na si ma'am, pick up. Okay ma'am. Sige lang ma'am. Apa, pick up. Sige ma'am. Sige ma'am. At after 10 years dumating na din si ma'am at na-pick up ko na din. Bali Cubao to Cubao lang din to dahil from gateway to 20 up lang naman si ma'am. Kaya napakadali lang biyahe at short ride lang to guys. At dahil malapit nga lang ang kanyang destination, nahatid ko naman siya ng safe at ligtas. At for only 60 pesos guys ang binayad sa akin dyan ni ma'am dahil napakalapit lang naman ito. At syempre dahil nahatid ko na nga si ma'am, nag-aantay ulit tayo ng next booking. At yan nga, nagbayad na nga sa atin si ma'am. At syempre lagay na natin sa ating wallet. At syempre waiting ulit tayo ng panibagong booking. Bali nandito nga pala tayo sa Cubao sa 20 up. So guys, waiting ulit tayo ng panibagong booking. Let's go! Okay, next booking natin guys. Pick upin na muna natin si ma'am. Ma'am, share na po. Binangonan po. Okay po, wait lang po. Shower ka po. Pagkatapos ay mag-U-turn. Ito po. At dahil sa tumal nga ng gabi na to guys, bali sa Santolan na pala ako nakagapang. At dito na rin ako nakakuha ng booking from Santolan to Binangonan. At medyo may kalayuan tong biyahe na to, kaya masasabi kong isa to sa long ride na gagawin natin ngayong gabi. Kaya ito, pinikap na rin natin si ma'am. At syempre para makalis na rin agad at makakuli na panibagong booking. Okay na po. At hindi nga rin nagtagal ang aming biyahe at gawa nga ng gabi na at wala naman din masyadong masakyan at wala naman din traffic, kaya maaga namin at mabilis pa doon sa estimated time, narating na rin namin agad ang kanyang location. Yeah, wait lang ma'am. Sige po. Yeah. May Gcash po ba? Cash po. Yeah. At yun nga guys, ang kala nga ni ma'am Gcash method ang kanyang naibayad, pero cash kasi ang nakalagay, so wala siyang no choice, kaya binayaran niya ako ng Gcash. At yan, syempre binigay ko ang aking number at pumasok naman sa aking Gcash number ng full payment ni ma'am. Yan, so maraming salamat sa pag-book sa Angkas ma'am. At hindi sa kalayuan guys, may pumasok na rin sa atin agad na booking from Angono to Pasig. Yan si ma'am at naswertehan din tayo kasi mga ganitong oras guys, mahirap ang booking dito sa Rizal. Syempre talagang tsambahan lang. Thankful naman at may pumasok sa ating booking. 182 po. 200 na isa. Ano nga ba naman?
At nang nadating na nga namin ang kanyang location biglang nagka-problema si ma'am. Gawa nga na nasaraduhan siya ng gate at syempre naandun nga daw ang kanyang pambayad at dahil kulang nga daw ang kanyang dala-dala. At ang kala niya kasi nabayaran na nung nag-book pero hindi pala. Siya pala ang magbabayad kaya ito at namroblema siya gawa nga ng wala siyang susi at sa third floor pa po yung bahay daw nila kaya no choice siya para kumatok hindi nga daw marinig kaya ang ginawa niya sa akin ako yung pinagabot niya dun sa gate hindi ko naman alam kung ano bang klaseng paglalak yung nando doon kaya syempre bilang isang rider tinulungan ko rin si ma'am at yun nga sa tagal kong pumanik at inabot-abot ko naman din dyan yung lock ng kanyang gate nahirapan talaga ako guys kasi hindi ko nga alam kung asan ba talaga yung pinakalock niya dyan at the same time syempre natatakot din ako baka mamaya may makakita sa amin dyan baka isipin akyat bahay pa ako kaya ayan guys at talagang natagalan ako dyan at hirap na hirap din ako kaya no choice ako at sabi ko sa kanya tawagan niya na lang yung kasama niya sa bahay para pagbuksan siya ng pinto. But ma'am, Bakit ito natin maabot? bakit ito? Yan, pag ganito siya, oh. Pindutin mo yung ganun, tapos parang pag ganun ata. Kasi ko na nga lang. Huwag mo ko pumasok eh. Patukin nyo na lang kaya ma'am. Asa loob, third, hindi bukas, maingay yung aircon eh. Ano ba to? Yan po, hindi lang ito. Di ko mabot ma'am. Tungtong ka dyan, sige na. Ano siya masira yun? Baka mapagalitan ako dito ma'am ha. Pag ganito ata siya, pag ganito. Hindi ata, Gusto na yan. Hindi ko mabuksan ma'am. Anong di ba buksan? Nakapama na nga di ba? Kasi pag ganito siya, pipindutin mo. Pag ganon, Ano po ba yun? Nakaganon o nakaganon? nakaganon ata inay. Sige ma'am, wait lang po. Sige, pamangkin ko yan, dito, abot na kasi may abot. Sabihin dito ma'am, mag-akyat bahay tayo ha. Bakit sabi niyan? Aba. Paano ba lock nyo rito ma'am? Hindi ko maano Ano ba abot mo? Abot mo na nga At yun na nga guys, sobrang nahihirapan ako. Talagang hindi ko rin talaga mabuksan at hindi ko talaga alam kung ano ba talaga yung pagkakalak niya. At sinabi ko kay ma'am, siya na lang po ang pumanik para at least alam niya at siya syempre ang nakatira dyan. At ako talaga ginawa ko naman ang lahat, talagang hindi ko mabuksan. Kaya sabi ko sa kanya, katukin niya na lang or tawagan niya yung kasama niya sa bahay para mapagbuksan na din siya ng pinto. At syempre mahirap na baka mamaya, diba? Makagat pa ako ng aso dyan, hindi ko alam yung nasa loob niyan. Kaya ayan, pumanik na si mama, syempre inabot-abot niya na at hindi niya rin talaga mabuksan guys, maski siya hindi niya rin mabuksan. Kaya ayun, buti na lang dyan, bumaba yung isang nasa first floor kaya napagbuksan siya ng pinto. At ayun, nabayaran naman ako dyan ng fully payment naman ako guys, nabayaran naman ako ni ma'am. At yun nga lang, talagang natagalan talaga ako dyan, gawa nga na hindi ko naman iniwan si ma'am at baka mamaya hindi talaga makapasok. At yan guys, at nabayaran niya ako ng buo dyan at yan, nabuksan na yung pinto. Then yun nga, may lumabas pa nga ang pusa. So yun lang guys, so mga ganito talagang pangyayari, hindi natin maiwasan. So yan guys, bali dito ka naman natatapusin tong video na to. At ngayong gabi masasabi ko yung okay na din pero talagang matumal si Angkas ngayon. Hindi ko alam kung bakit pero all goods na din kasi kahit pa paano may mga long ride naman din tayo na rides. At yung kay ma'am nabayaran naman tayo at nakapasok naman siya ng maayos sa kanilang bahay. At yun nga, sabi ko nga may mga ganyan talagang nangyayari. So hanggang dito na lang guys, peace out.